Saturday afternoon, nag-walking muna kami ni My Labs ulit dito sa neighborhood. Yan. So dito sa neighborhood namin, I think nakwento ko na to sa previous vlogs ko na may small lake dito sa amin. Yan, banda dito. So minsan maganda mag-walking din dyan. So hapon, 4 p.m., 18 degrees. Medyo malamig ang simoy ng hangin. Bagyo weather. Wala nang exercise si My Labs kaya sinamahan ko muna mag-walking. Tarik ang araw pero nilalamig si My Labs. And yun, habang walking tayo. So, may interesting article ako na nabasa last week na dito sa Australia, may bago silang, how should I describe it? Is it a rule? So, sa Fair Work Commission, so yun yung parang Department of Labor dito, I think. No, correct me guys if I'm wrong. So, yung Fair Work Commission, may rule sila dito about yung right to disconnect rule. So yung right to disconnect, eligible employees have the right to refuse employer or third-party contact outside of working hours in some circumstances. So basically, ang essence niya is employees have the right to refuse to monitor, read or respond to contact or attempted contact outside their working hours unless doing so is unreasonable. This includes contact or attempted contact from an employer or a third party. So basically, ang essence nito is if it's already outside working hours, so may right ka to refuse na either sumagot or mag-render ng overtime. But of course, it would be case-to-case basis. So, yun. So, syempre, mayroong mga minsan case-to-case basis din yun. But basically, ang essence nito, yun ang kagandahan dito sa Australia. I would say na mayroon talagang work-life balance. So, if it's working hours, of course, focus lang sila sa work dito. But the moment na off business hours na, let's say if you're working 8 to 5, by 5 p.m., uncommon dito yung nagre-render ng overtime. So I myself, dun sa company ko, I have witnessed that. So bihira yung yung mga OT, TY dito. So sa work ko, common yung minsan may mga activities ka off hours. Pero kino-compensate yon. It's either overtime or kino-compensate to another day. So let's say for example, may activity ako for an hour. So pwede ko siyang i-compensate in another day. So pwede akong either pumasok late ng 1 hour or early out ako by an hour. Or kung billable work naman, china-charge namin as overtime. So I think ganun din naman dun sa role ko sa Manila before. So same din, kino-compensate namin yung mga off business hours. Pero yun ang kagandahan. At least mayroon na talaga sila sa Fair Work Commission na rule na they are not obliged to, yung mga Australians, yung mga workers dito, hindi ka obliged na mag-render ng OT, especially if it's already off business hours. Kasi yun, pinapahalagahan nila talaga dito yung work-life balance. So, yun lang. It's something na meron dito sa Australia. For
for them to promote yung work-life balance sa mga Australians and other workers dito sa Australia. So about dun sa right to disconnect rule dito sa Australia. So sana yung ibang countries din, no, they would follow suit. Naisip ko kasi una, like especially si My Labs. So I think nakwento ko siya before na si My Labs sa bank industry siya sa Manila before. So sa bank industry, guys, napaka demanding sa time. So most of the time, especially si My Labs, naka-assign siya sa mall na bank. So napaka-common yung mga overtime. And ang hindi kagandahan doon, OTTY mostly. So wala sa kanilang overtime. So yun, nagtagal siya sa bank industry sa Manila. And yun, nasanay na lang siya. Nasanay na lang siya na overtime palagi, almost every day, minimum 1 to 2 hours. And ayun, nothing against it kasi syempre loves naman ni My Labs yung kanyang field. She loves her work. Yun nga lang, I would say na in terms of work-life balance, so sa previous role niya, medyo wala talaga. Walang work-life balance. And yun, so hopefully dito once may work na si My Labs soon, so sana yun nga ma-exercise yung work-life balance nga dito. So we'll see. So may malapit kami sa train station, pero over a year na siyang naka-close. I mean, close to a year. So kino-construct siya, or I don't know exactly. I think may additional station dito sa between Armadale and Cannington. I don't know the exact details. But I think soon, in the next few months, magre-reopen na siya. So it's good to have na malapit sa train station for ease of commute. I'm not sure kung anong type of bird to. Pero ang ganda niya, oh. Yellow yung head. I mean, pink. Kung sa atin yun sa Manila, hinuli na yan. Kita niyo ba? And Father's Day dito sa Australia, and nagluto si My Labs ng creamy tuna pasta bake. So, yan, simple ano lang, gesture since it's a Father's Day, and maybe later mag-dine out kami somewhere. So, ayan. Thank you, My Labs. Ayan. And si My Labs may pa Happy Father's Day pa. Ayan. Thank you, My Labs. So, kakaiba dito sa Australia, no? Normally kasi sa Philippines, if I'm not mistaken, June ang Father's Day. Pero dito sa Australia, ang Father's Day is celebrated, if I'm not mistaken, every first Sunday of September. Ayan, kaya, wow. And ito, ang maagang gumising si My Labs para magluto ng creamy tuna pasta bake. Ayan. Thank you, My Labs. Creamy.